Malayo ang nilakad nila para harapin ang hustisya ng Amerika kay Nicolas Maduro, posas at napapalibutan ng armadong ahente mula sa chopper. Nagpakita ang United States nang galing sa special operations. Napatalsik ang 13 taong diktador sa ilang oras lang. Si Nicolas Maduro, dating pinakamakapangyarihang tao sa Venezuela, ay nauwi sa korte sa New York. Paano ito nagawa ng United States? 2:00 ng madaling araw noong Enero 3, nagising si diktador ng Venezuela na si Nicolas Maduro dahil sa isang bangunggot na hindi niya inasahan. 150 eroplanong Amerikano ang pumasok sa himpapawid ng Venezuela, binomba ang mga pangunahing target militar, at pinalubog sa dilim ang ilang bahagi ng bansa. Bago makagalaw si Maduro, nasa pintuan na niya ang espesyal na puwersa ng Amerika. Makalipas ang ilang minuto, agad isinakay sina Maduro at ang asawa niya sa helicopter at dinala sa gabi. Paano mo huhulihin ang kasalukuyang pinuno ng bansa sa teritoryo niya nang walang nasasawing sundalo? Sa video na ito, pag-uusapan natin paano nagiging posible ang operasyon at bakit ito kinatatakutan ng mga kalaban ng Amerika. Nagsimula talaga ang kwento ilang buwan bago ito. Noong Agosto ng 2025, sinimulan ng United States ang pinakamalaking pagtitipon ng militar sa Timog Caribbean sa mga dekada. Ang Puerto Rico, diinkorporadong teritoryo ng United States malapit sa Venezuela, ay naging base militar na may F-35 Jet MQ, Sham Reaper drone at iba pa. Muling binuksan ng United States ang Roosevelt Roads Naval Station sa isla na isinara noong 2004. Samantala, nagpadala ang United States Navy ng isang aircraft carrier at 2 dosenang mga barkong pandigma sa dagat Caribbean sa isang pagkakataon na inilaan ang isang kapat ng kanilang mga ipinadalang barkong pandigma doon. Nagpalipad din ang United States Air Force ng B-52 bomber na lumapit sa baybayin ng Venezuela. Klaro kung ano ang layunin ng mga puwersang ito. Nandoon sila para magpadala ng mensahe kay Maduro. Alam mo, hindi talaga gusto ni Pangulong Trump ang diktador ng Venezuela. Noong nakaraang taon, inakusahan niya ito ng pagtulong sa pagpupuslit ng droga sa United States at sinabing sinusuportahan ni Maduro ang Venezuelan cartel na Tren de Aragua, isang banyagang teroristang grupo. Noong Agosto, nag-alok ang administrasyon ng 50M na pabuya kay Maduro at noong Nobyembre, binigyan siya ng ultimatum na isuko ang kapangyarihan. Malinaw na nais ni Trump na mapaalis siya. Samantala, naging mas seryoso ang kampanya ng militar na pagpapakita ng puwersa. Sa isang kontrobersyal na kampanya, tinarget ng militar ng United States ang maraming bangkang umano'y may droga at pumatay ng hindi bababa sa 115 katao. Noong Disyembre, hinarang at kinumpiska ng United States ang lahat ng oil tanker na pumapasok o lumalabas ng Venezuela. Nadurog ang mahalagang pinagkukunan ng kita ng gobyerno ng Venezuela mula sa langis. Sa pagtatapos ng taon, nagsagawa ang Central Intelligence Agency ng drone strike sa isang pantalan sa Venezuela na gamit daw ng Tren de Aragua cartel. Nang makita ito, nagpatupad ng mga hakbang sa seguridad si Nicolas Maduro, diktador ng Venezuela. Lumipat-lipat siya sa 6 o 8 lugar dahil sa takot sa pag-atake. Nagmakaawa siya sa United States na huwag silang salakayin. Pinalakas ang suporta ng tagasunod at sinanay ang sibilyan para sa posibleng gerilyang labanan kung sakaling lusubin ng United States. Pero halatang hindi niya seryosong tinanggap ang banta. Noong Agosto, hinamon niya si Trump sa isang talumpati na sinabing, "Halika at kunin mo ako. Hihintayin ko siya sa Miraflores, ang palasyo ng Pangulo ng Venezuela." Dagdag pa niya, "Huwag kang magpahuli, duwag." Muling sumayaw siya sa harap ng mga estudyante habang tumutugtog ang kantang Walang Digmaan o Kapayapaan. Ginagaya niya ang sikat na sayaw ni Trump at ayon sa ulat, hindi natuwa si Trump. Hindi pumayag si Maduro makipagkasundo sa United States kahit bukas ang komunikasyon. Nang inalok siyang umalis ng bansa noong Nobyembre, tumanggi si Maduro at sinabi sa mga taga-suporta niyang ayaw niya ng kapayapaang parang alipin. Kung tutuusin, maganda na sana ang kasunduan. Sa likod nito, naghahanda na ang United States para sa mas delikadong Operation Absolute Resolve. Layunin ng misyon na hulihin ang leader ng Venezuela at asawang si Celia Flores para harapin ang hustisya sa United States. Natuklasan ni Maduro na planado at walang awang isinagawa ang operasyon. Ito ang unang intervention ng United States sa Latin America mula Cold War. Huling naganap noong mabilis na pagsalakay sa Panama
Noong 1980, sa tindi ng panganib at husay ng operasyon, ang biglaang pagbisita kay Maduro ay parang pagtugis ng Navy SEAL Team 6 kay Osama Bin Laden. Nagsimula ang preparasyon para sa misyon noong Agosto 2025 kasama ang grupo ng undercover na Central Intelligence Agency opisyal. Palihim silang pumasok sa kabisera ng Venezuela na Caracas na hindi napansin na ang layunin ay mangalap ng impormasyon tungkol kay Maduro. Delikado ang trabaho kasi sarado na ang embahada, kaya walang proteksyong diplomatiko. Nakatanggap ang grupo ng tulong mula sa malapit kay Maduro at sa mga stealth drone sa itaas ng Caracas. Matapos siyang bantayan ng ilang linggo, alam na nila lahat tungkol sa leader ng Venezuela, mga pinupuntahan, kinakain, at alaga niya. Isipin mo yon, nagsasanay ang Elite Delta Force Commandos sa United States sa Kentucky. Nagtayo ang Joint Special Operations Command ng replika ng safe house ni Maduro. Pinayagan ang Delta Force na paulit-ulit sanayin ang ruta ng pagpasok para mahuli ang leader ng Venezuela. Sa dami ng ensayo, naging muscle memory na ang pagsira ng bakal na pinto. Kasabay nito, walang tigil ding nagsasanay ang Elite 100 at 60 Special Operations Aviation Regiment para sa misyon. Tinatawag silang Night Stalkers. At may dahilan kung bakit ganoon ang tawag sa kanila. Dalubhasa sila sa pagpasok sa delikadong lugar at tumutulong sa mga misyon gaya ng insertion, extraction, at raid. Habang naghahanda para sa misyon, nagsanay sila malapit sa baybay ng Venezuela na malamang hindi alam ng mga Venezuelan. Sa huling paghahanda ng Operation Absolute Resolve, naipadala na sa rehiyon ang lahat ng kinakailangang sasakyang panghimpapawid para sa special operations. Nagpadala ang United States ng mga eroplano para sa electronic warfare, Reaper drone, search and rescue helicopter, fighter jet at iba pa. Handa na silang umalis. Noong panahong iyon, kakaunti lang ang mga taong may alam na nangyayari ito. Tanging piling grupo lang sa administrasyon ni Trump, mga pinakamataas na opisyal ng militar ng bansa, at ang mga Special Force Commando ang naabisuhan. Hindi ipinaalam sa United States Congress dahil daw mahilig maglabas ng impormasyon ang Kongreso ayon kay Trump. Noong Disyembre 23, binigyan ng United States si Maduro ng huling tsansa. Inalok siyang lumipat sa Turkey para hindi na siya pakialaman ng United States. Ngunit galit na tinanggihan ito ni Maduro at hindi pumayag magkompromiso maliban sa pagbibigay ng access sa langis ng Venezuela sa Estados Unidos. Nagpasya si Pangulong Trump na ituloy ang Operation Absolute Resolve sa araw ng Pasko. Inaprubahan niya ang misyon at ipinagkatiwala sa Pentagon ang petsa ng pagsasagawa nito. Tulad ng ipinaliwanag ng pinakamataas na opisyal militar ng Amerika, si General Dan Kane, wala silang magagawa kundi maghintay ng tamang oras para umatake. Sinabi niya iyon sa mga linggo ng Pasko at Bagong Taon. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng militar ng Estados Unidos ay nakahanda. Matiyagang naghihintay na matugunan ang tamang mga palatandaan at utusan ng Pangulo na kumilos kami. Naganap ang pag-atake noong Kapaskuhan habang nakalive ang maraming militar ng Venezuela, ngunit may mga kondisyon pang kailangang matugunan. Una sa lahat, kailangang mapakinabangan ng militar ng United States ang elemento ng sorpresa. Kailangan nilang tiyakin na hindi alam ng gobyerno ng Venezuela na paparating sila dahil kung hindi, makakapaghanda ang mga Venezuelan. Naglalagay ito sa panganib sa tropa ng United States at pinapataas ang bilang ng masasawi. Kailangan din nilang matiyak na sina Maduro at ang asawa niya ay nasa loob ng safe house na sasakupin nila. Nasa loob ng Fortuna, ang pinakamatibay na base militar ng Venezuela sa Caracas. Ito dahil malayo ito sa mga sibilyan. Ang pagdakip kay Maduro sa lokasyong ito ay maaaring magbababa ng bilang ng mga sibilyang masasaktan. Pero ang mahuli siya nang hindi handa sa kanyang safe house ay hindi ang pinakamahirap na bahagi. Ang tunay na hadlang ay ang panahon. Kailangan ng malinaw na panahon sa Venezuela, kaya naantala ang misyon dahil sa ilang araw ng masamang panahon. Noong Disyembre 31, nagkaroon pa nga ng maling simula. Inaprubahan ni Trump ang operasyon, pero pinaatras ang mga komandante sa huling sandali. Para sa ganitong misyon, hindi optional ang pagkakaroon ng perpektong kondisyon. Pero nang luminaw na ang panahon at bumalik si Maduro sa kanyang ligtas na bahay na walang kaalam-alam sa mangyayari, biglang nagkaroon ng pagkakataon ang mga komandante ng United States. Noong Biyernes, Enero 2:30 ng hapon Eastern Time, nagpadala ang United States ng unang kagamitan sa ere matapos subaybayan ng militar ng 6 na oras kumpiyansa sila. Tinawagan si Pangulong Trump sa Mar-a-Lago at bandang 10:46 ng gabi Eastern Time, ibinigay niya ang huling pahintulot. Good luck at Godspeed. Hindi kailangang nasa White House si Pangulong Trump. Pinanood niya ang operasyon ng live mula sa Florida gamit ang kamera. Nanood siya kasama sina Direktor John Ratcliffe
kalihim Marco Rubio, at General Dan Kane na nagbigay ng live na komentaryo. Sinabi ni Trump na maganda itong panoorin at para lang siyang nanonood ng palabas sa telebisyon. Nagsimula ang operasyon ng mabalot ng dilim ang Caracas, Venezuela. Ayon kay Pangulong Trump, halos pinatay ang mga ilaw sa Caracas dahil sa ilang kasanayan natin. Nakamamatay at madilim iyon. Ang tinutukoy ni Trump ay cyber warfare. Hinak ng United States ang energy grid ng Venezuela at pinatay ang switch. Kaya nakagalaw ng di napansin ang fleet ng 150 eroplano. Kasama rito ang drone, fighter jet, bomber, reconnaissance plane at iba pa. Sabi ni Trump sa Fox News, may fighter jet tayo sa lahat ng sitwasyon. Sa madaling araw, niyanig ng pagsabog ang Venezuela. Nagsimulang lumabas online ang mga video clip na nagpapakita ng mga ulap ng usok sa Caracas at isang convoy ng mga helicopter na mababa ang lipad. Nagising ang mga residente ng lungsod na walang kaalam-alam sa nangyayari. Sinabi ng isang reporter ng British Broadcasting Corporation na nakarinig siya ng malakas na pagsabog at nakita ang isang malaking ulap ng usok habang ang mga eroplano at helicopter ay nagliliparan sa buong lungsod. Mabilis kumalat ang balita sa mundo. Alam ng lahat na may malaking nangyayari. Tinarget ng United States ang radar, radyo, at mga pasilidad ng air defense. Textbook ito ng pagpigil sa air defenses ng kalaban, o SEAD operation. Tinarget din ng United States ang iba pang mga lugar, tulad ng Miranda Air Base na 10 milya sa hilaga ng sentro ng Caracas, ang Jirote Airport sa Silangan, at ang estratehikong daungan ng Guaira, malapit sa kabisera. Tinamaan din ng pag-atake ang Fortayona, ang pinatibay na military complex sa Caracas, na may safe house ni Maduro noong 1:58 AM, lokal na oras. Makikita sa video ang sunod-sunod na pagsabog at sunog. Sabi ng isang residente, tumagal ito ng 1 oras. Makikita sa social media at satellite footage mula Vantor ang sunog at malawakang pinsala sa Fortayona bago at pagkatapos ng insidente. Nasira ang mga gusali, sasakyan at kagamitan. 2 imbakan na may pulang bubong ang nawala. Tinarget ang gusali ng seguridad sa gate at ang pasukan ng underground bunker sa gilid ng burol. Makikita sa footage ang 30 talampakang hukay. Lubos na nabigla si Maduro, ngunit wala siyang oras para makarik. Dahil sa pag-atake, nakalapit ang Night Stalkers gamit ang binagong MH-60 at MH-47 helicopter. Nagpaputok ang mga Venezuelan pero mabilis silang natalo dahil sa lakas ng puwersa. Tinamaan ang isang United States helicopter pero nakalipad pa rin. Dinala agad ng Night Stalkers ang Delta Force commanders sa safe house ni Maduro, tumalon mula helicopter at isinagawa ang kanilang training. 2:01 AM, pinasabog nila ang bakal na pinto at sa 3 minuto, narating agad si Maduro. Umasa si Maduro sa maraming kubanong bodyguard dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang sarili niyang mga mamamayan para sa kanyang kaligtasan. Pero wala ring nagawa ang mga bodyguard na ito. Tinangkang tumakas ni Maduro sa silid na may bakal na proteksyon. May blowtorch ang Delta at tiwala si Trump na mabubutas nila ang pinto sa 47 segundo. May dala silang FBI hostage negotiator. Pero di na kailangan dahil di rin agad nakapasok si Maduro sa safe room. Sabi ni Trump, nakarating siya sa pinto pero hindi niya naisara dahil mabilis siyang dinamba kaya hindi siya nakapasok sa silid. Nakakapanabik panoorin iyon. 5 minuto lang pagpasok sa safe house. Nahuli agad ng Delta Commando sina Maduro at asawa niya. Mabilis at marahas ang operasyon. At sa mga sumunod na kuha, makikitang halos wasak na ang safe house dahil sa labanan. Pagkahuli sa mga target, agad lumabas ang Delta at isinakay ang mag-asawa sa helicopter. Sinimulan ni Maduro ang 2,000 at 100 milyang biyahe papuntang United States. Mabilis na lumipad ang mga helicopter palabas ng Venezuela at tumawid sa Caribbean, patungo sa United States ship Iwo Jima na nakadaong mga 100 milya mula sa baybayin ng Venezuela. Noong 4:29 ng umaga, narating nila ang barko at inilipat sina Maduro at asawa niya roon. Sinabi ni Trump sa Fox News na maganda ang biyahe at sigurado siyang nagustuhan nila ito. Nag-post siya ng iconic na larawan ni Maduro na nakaposas at nakapiring sa barkong Amerikano. Pagkatapos, naglayag ang United States ship Iwo Jima papuntang Guantanamo Bay, kung saan tahimik na inilipat ang mag-asawa sa FBI 757. Mula roon, dinala sila sa Stewart Air National Guard Base sa New York.
Pagdating doon, nakunan ng video si Maduro habang ine-escortan palabas ng eroplano at inihatid papunta sa isang helicopter na naghihintay sa tarmac. Makalipas ang ilang minuto, lumapag ang helicopter sa isang helipad sa Manhattan, kung saan ini-escortan si Maduro papasok sa punong tanggapan ng Drug Enforcement Administration sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Kalaunan, sina Maduro at Flores ay inilipat sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn at ikinulong hanggang unang pagharap sa korte. Ayon kay Pangulong Trump, noong Enero 5 Lunes, dinala sila sa korte sa Manhattan gamit ang armored na sasakyan at helicopter upang harapin ang hustisya ng Amerika. Humarap siya sa 25 pahinang sakdal laban kay Maduro, asawa niya, at iba pa. 2 araw bago ito, ipinagtanggol niya sarili sa mga kasong drug trafficking at narco-terrorism. Sa korte, sinabi ni Maduro sa hukom na dinukot siya at inosente. Wala siyang kasalanan, matinong tao siya, at presidente pa rin ng bansa. Maaaring maging katulad ng kay Manuel Noriega ng Panama ang kinabukasan ni Maduro na nahuli ng United States noong 1970. Inakusahan siya ng malakihang operasyon ng droga at nahatulan ng 40 taon noong 1971, kung saan nanatili siya sa kulungan hanggang pumanaw noong 2017. Maaaring maranasan ni Maduro 63 ang parehong kapalaran. Sa kabuuan, ang Operation Absolute Resolve ay isa sa pinakaperpektong espesyal na operasyong militar sa mundo. Walang namatay na Amerikano sa United States military, maliban sa mga nasugatan. Walang nawalang kagamitan, at ilang oras lang ang operasyon. Ayon kay General Makin, mabilis, tama, at disiplinado ang kilos ng puwersa ng pag-aresto. Sa Venezuela, pinalitan ni Pangalawang Pangulo Delcy Rodriguez si Maduro at nanumpa siya bilang pansamantalang Pangulo. Mukhang gusto niyang makuha ang suporta ng United States at makipagtulungan para sa mas balanseng at magalang na relasyon. Sabi ni Pangulong Trump, wala siyang pagpipilian at handa ang United States na habulin siya. Dagdag pa niya, United States ang magpapasya sa kapalaran ng bansa. Sabi niya, hindi dapat sugalan na iba ang tatakbo at basta kunin ang iniwan niya. Pero base sa saliksik, mukhang di tiyak ang kapit ng Amerika. Kahit magulo ang bansa, gumagana pa rin ang militar ng Venezuela. Nangako ang Defense Minister na lalaban sila sa tinatawag niyang dayuhang pananakop. Hindi inalis ni Trump ang posibilidad na magpadala ng sundalong Amerikano, pero kung gagawin niya, salungat ito sa pangakong walang digmaan noong eleksyon at posibleng magdulot ng sakuna. Sabi ng iba, madalas pumalpak ang operasyon sa pagpapalit ng pamahalaan, gaya ng sa Iraq, Libya, at Afghanistan. Ang pagtutok sa isang leader ay iba sa pagdedesisyon sa kinabukasan ng bansa. Pinabulaanan ito ni kalihim ng Estado Marco Rubio at sinabi niyang dapat tigilan na ng mga tao ang paghahambing ng mga mansanas ng gitnang silangan sa mga kahel ng kanlurang hemispero. Panahon lang ang makakapagsabi kung magkakaroon muli ng United States intervention at kung magtatagumpay ito. Pero hindi lang intervention ng United States ang maaaring magdulot ng kaguluhan sa Venezuela. May tunay ding panganib ng panloob na pagbagsak. Ayon sa mga war games, kung mapatalsik ang leader ng Venezuela, maaaring magkaroon ng malawakang krisis ng refugee at labanan ng mga magkaribal na grupo para sa kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit hinigpitan ng Colombia at Brazil ang kanilang mga hangganan dahil sa takot sa maaring mangyari. Sa pinakamainam na senaryo, magkakaroon ng tunay na halalan ang Venezuela o mailuluklok si Edmundo Gonzalez, ang nanalong pangulo noong 2024 bago maagaw ni Maduro. Sinuportahan ito ni Maria Machado, leader ng oposisyon at Nobel Peace Prize winner. Ngunit maaaring mananatili itong pangarap dahil may natitirang bahagi ng rehimen sa kapangyarihan. Iba-iba ang reaksyon sa mundo sa pagpapatalsik ng United States kay Maduro. Masaya ang Venezuelan exile community sa pagkawala ng diktador. Ngunit marami ang nagsasabing lantad na paglabag sa pandaigdigang batas ang interbensyong ito. Sabi ng opisyal ng Venezuela, hindi bababa sa 40 ang napatay noong Sabado kabilang ang ilang sibilyan at naging kontrobersyal ang legal na batayan ng pag-atake. Di kinikilala ng European Union si Maduro bilang leader, pero nanawagan ito ng pagsunod sa pandaigdigang batas. Kinondena ng Brazil ang United States sa panghihimasok sa politika at sinabing lumampas ito sa hangganan. Nagulat at mariing kinondena ng China ang aksyon. Hiniling ng Rusya na palayain si Maduro kahit medyo naiinggit sila sa husay ng Estados Unidos sa espesyal na operasyong militar. Ang dahilan ng United States sa pakikialam ay nakabase pa rin sa alegasyon ng drug smuggling. Kung sinuportahan niya ang pagpupuslit ng droga sa United States sa tulong ng gang tulad ng Trinan de Aragua, magiging banta siya sa seguridad ng Amerika at bibigyan ng United States ng karapatang ipagtanggol ang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga para kay Pangulong Trump na mapatunayang nagkasala si Maduro
Gayunpaman, malinaw na hindi lang ito tungkol sa droga. Una sa lahat, may ideolohikal na dahilan kung bakit gustong mahuli si Maduro. Ang Venezuela, Cuba, at Nicaragua ay bumuo ng sosyalistang axis tulad noong Cold War. At kaalyado rin nila ang Colombia. Ninakaw ni Maduro ang huwad na eleksyon noong 2000 at 18 at 2000 at 24 ginawang diktadura ang bansa na may matinding panunupil, kawalang batasan, at libo-libong extrajudicial na pagpatay. Sa loob ng maraming taon, kinamuhian ng Washington, lalo na ng mga mahigpit na Republican, si Maduro at ang kanyang naunang pinuno na si Hugo Chavez. Dahil sa pamumuno ni Maduro, 8 milyong tao ang umalis ng bansa sa nakaraang dekada, na naging pinakamalaking migrasyon sa kasaysayan ng kanlurang hemisphere. Ayaw ni Trump ng mga problemang dulot ng ilegal na migrasyon sa Estados Unidos. Bukod sa hinaing, nasyonalisa ng mga sosyalistang Venezuelan ang industriya ng langis at kinumpiska ang kagamitan ng mga negosyanteng Amerikano. Dito tayo dadako sa pangalawang dahilan sa politika. At ito ay ang kontrol sa mga rekurso ng langis. Ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. At ang mga refinery sa United States Gulf Coast ay dinisenyo para sa mabigat na krudo nito. Ipinahiwatig ni Pangulong Trump na makikialam ang United States sa pagpapatayo ng industriya ng langis ng Venezuela kapag napatalsik si Maduro. Gustong maging pandaigdigang pulis ng Washington, lalo na kapag may langis. Pero sa geopolitika, may saysay din ito. Mahalaga para sa United States na kontrolin ang langis ng Venezuela kung nais nitong manalo laban sa Russia at China. Kapag pinalakas ng United States ang langis ng Venezuela, pwedeng bumaba ang presyo ng langis at lumiit ang kita ng Russia. May alas din ang Estados Unidos laban sa China, na umaasa sa langis ng Venezuela para sa enerhiya. Kung sakaling gumawa ng hakbang ang China na magbabanta sa interes ng Estados Unidos, maaaring putulin ng Estados Unidos ang bahagi ng supply ng langis ng China habang binabago ng Russia ang mga hangganan sa dahas at sinasabotahe ng China ang ekonomiya at Taiwan. Ang pagkapit sa lumang patakaran ay hindi na epektibo at higit pa ito sa isyung langis lang. Sa 2025 National Security Strategy, ipinakilala ni Pangulong Trump ang Trump Corollary sa Monroe Doctrine. Ibig sabihin, gusto ng United States kontrolin ang kanlurang hemispero at alisin ang iba pang kapangyarihan. Naging makasaysayang konstante ang doktrinang ito. Kahit ayaw ng ilang bansa sa Amerika, ito'y babalik pa rin sa isang multipolar na kaayusan ng mundo kung saan nagkakaroon ng kompetisyon ang iba't ibang bansa para sa kapangyarihan. Hindi kailanman papayagan ng Estados Unidos na makapasok ang mga kalaban sa kanlurang hemispero. Kung ganito ang tingin, hindi na nakakagulat na Venezuela ang unang target. Noong 2025 sina Putin at Maduro ay lumagda ng isang kasunduang pang-estratehiya at kasunduan ng kooperasyon. At sa parehong taon ay pumirma sila ng 42 bilateral na kasunduan ng kooperasyon. Nagbigay ang Russia ng air defense sa Venezuela, kahit di ito nagamit sa operasyon ng United States. Nagsimula naman ang ugnayan ng Venezuela at China sa Oil for Loans na kasunduan. Nagbigay ang China ng malaking pondo sa Venezuela para sa langis at pinagtibay ang alyansa nila habang tumitindi ang kompetisyon nila sa United States. Bago mapatalsik si Maduro, naglabas ang China ng policy paper ukol sa Latin America at Caribbean na nagpapakita ng hindi ito magpapatalo sa United States sa rehiyon. Nakakatawa, isang araw bago madakip si Maduro, nakipagkita siya sa espesyal na sugo ng China para sa Latin America. Ngunit mas nakakabahala ang ugnayan ng Venezuela sa Iran. Noong 2022, lumagda ang Iran at Venezuela ng isang 20 taong kasunduan sa kooperasyon sa pamamagitan ng isang paramilitary na organisasyon ng IRGC at ng kanilang teroristang proxy na Hezbollah. Tinulungan ng Iran na ipuslit ang ipinagbabawal na langis ng Venezuela. Tinutulungan nitong manatili ang rehimen ng Venezuela at nagbibigay ng pondo sa mga Iranian para sa kanilang hindi opisyal na operasyon. Malaki rin ang kinalaman ng Hezbollah sa kalakalan ng droga sa Venezuela at ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan nila ng kita. Iran ngayon ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng armas ng rehimen ng Venezuela. At dumarami ang sandatang Iranian sa South America. Hindi ito tatanggapin ng United States. Ayon kay kalihim Marco Rubio, hindi papayagan ng Estados Unidos na gawing base ng mga kalaban at karibal ang kanlurang hemisphere. Ngayon, ang tunay na motibo sa paghuhuli kay Maduro ay malamang na kombinasyon ng lahat ng nabanggit. Halo ito ng drug trafficking, ideolohiya, langis, at geopolitika. Isang bagay ang malinaw. Muling napakita sa mundo ang lakas ng militar ng United States. Maaaring tama si Pangulong Trump kahit nagyayabang siya. Walang bansa sa mundo ang makakagawa ng nagawa ng Amerika.